Hi ma'am, ano muna, mag-i-define muna natin kung ano yung entrepreneurship. Okay, okay. Tapos So, yung, entrepreneurial mindsetting po, no? yes ma'am. Ayan. Okay, hang on po. Before I start, parang hindi ako kita sa camera. Malabo. Yan. Yun. Okay, pwede bang ano po, sa ating mga learners, pwedeng humingi ng like, 1 minute of your time if you could turn on your camera. Gusto ko lang makita kung kaano kagaganda at kagagwapo yung mga taga-release natin. If you have data din naman, no? Ayan, no, si Ma'am Mary Jane Sevilla. Wala na. Sino pa? Wala na. Wala nang gustong ano. Nakakatakot ba mag-on cam ngayon? Paano natin makikita dito? Yung mga naka-camera. Ayan. Sa ating mga learners. O, diba? Kasama, yung mga kasama ko pa sa, sa college. Ang naka-on cam. Maraming salamat po. Anyways, sige po, you can you can turn off your camera. Gusto ko lang makita yung masilayan ba yung kagandahan at kagapuhan ng mga taga-Grillis, no. That's an opportunity for me, a way for me. It's an opportunity for me to somehow know, no, who I'm talking with. Anyways, sa ating mga estudyante natin dyan, sa ating mga learners, narinig nyo na po ba yung salitang o yung phrase na red car theory? Yung sinasabi nilang red car theory. Sir Argel, ikaw narinig mo na ba yung red car theory? Hindi pa. Red car, pero walang theory. Yes, sir. Sir Austria. Si Sir Jotam. Sige po. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much po. Sige po. Papasok lang po ako saglit. Sa para lang po mas maliwanag ng konti. Papasok na lang po kami sa room. Okay, pero tama-tama po yung sinabi ni Sir Jotam. Sir, thank you kasi it's about yung focusing your attention to something. No? Kasi daw sa isang dalawang taong nakikipag-conversation, sabi ng isang tao dun sa isa, napasin mo ba kung ilang red car ang nabilang mo mula sa iyong bahay papunta dito? Sabi ng isang tao, hindi eh. Tapos sabi ng kabila, paano kung sa bawat red car na makita mo, bibigyan kita ng 1,000 pesos? Anong gagawin mo? Sabi niya, di sa susunod na pupunta ako dito sa school, bibilangin ko na lahat ng red car na makikita ko para may 1,000 pesos ako sa kada red car na makikita ko. Baka nga lilipat pa ako ng ibang bayan para makikita ko ng red car. Diba? Fino-focus natin yung attention natin sa mga bagay na pwede nating magamit. No? And this is what is called opportunity seeking. Right now, ang ginagawa natin ngayon is an opportunity para sa ating mga learners para meron silang matutunan at magamit sa kanilang mga pag-aaral at sa buhay. No? So I hope everybody will seize this opportunity as yung red card, no, na pwede lang magamit sa kanilang mga buhay. No? Okay. Pasakali lang yun. So I hope you find this as an opportunity. No? Mamaya may kwento si Sir Argel about opportunity. It's about taong kalbo. And this is the reason why siguro nakahat ako para hindi ako tamaan sa kwento ni Sir Argel about that taong kalbo. Which is also about opportunity seeking. Anyways, I'll go ahead po and share my screen. Let's see kung if I can
Wait lang po. Okay, ito na. Babo? Wala. We're currently actually conducting our to access. Nakikita na po ba? May nakikita na po bang nakikita na po pa yung PowerPoint presentation? Thank you po. Sige, i-slides ko lang. Okay, let's start with entrepreneurial mindset, no? Or entrepreneurship mindset. First, let's define what is an entrepreneurial mindset. And here I have 3 definitions of entrepreneurial mindset, no? First is it refers to the set of thought processes that help you master the practice of developing, evolving, and running a business. Second is it is a set of characteristics, attitudes, behaviors, and skills which drive action and are essential for success in today's ever-evolving innovative and account orientation, a way of thinking and acting that allows individuals and organizations to navigate uncertainty. So if you see, if we try to look all these 3 definitions of entrepreneurial mindset, hindi po ito mga bagay na tangible, na hahawakan. No? This is more like of kung ikaw ay nasa magarang sasakyan o hindi magarang sasakyan na nakikita natin dumadaan sa daan. What we don't see is yung gasoline na nagpapaandar doon sa sasakyan na yon. Ang gasoline ng sasakyan na yon ay ang entrepreneurial mindset. No? It is what drives us, no, para maging successful sa ating mga businesses. If we don't have that mindset, in the same way that if that car don't have fuel or gasoline, hindi siya aandar. Gaano man kaganda yung sasakyan mo, kamahal, kung wala siyang fuel, hindi aandar yung sasakyan. Ganon din naman ang entrepreneurial mindset. No? If you want to be successful in our entrepreneurial endeavors, what we need to do is we kind of calibrate and somehow get in touch with our mindset ba, or at least change the mindset natin. And anything na our mind sets on, no, nagagawa natin, nagiging action natin. So if you want to become a successful entrepreneur, if you want to become a billionaire by starting up your own business, then it has to start right sa ating pag-iisip. No? Kung ano yung inisip kasi natin, di ba? Sabi, what you think becomes your words, what your words becomes your action, what your actions becomes your character. Parang gano'n, narinig niyo yata yun, no? And eventually, it will lead to your destiny. No? So gano'n ang entrepreneurial mindset. So before we go to business planning, no, yung mga entrepreneurial skill set, in-introduce muna natin sa ating mga learners at sa inyo ang ating kung ano ang entrepreneurial mindset. Okay. I hope everybody is watching. This is a short clip video. And let's see what this video can, what can you see in this video? No, you have to tell me. Napanood po ba natin yon? Napanood natin yon? Yes, sir. Maiksi lang po siya. Can anybody tell me po kung ano yung nakita nila dun sa train? Hi, Ma'am Ses. Ano po ba yung nakita natin dun sa train na yan, dun sa example? Stop ko nga yung presentation. If you were able to observe, no, yung train na nakita natin sa video, kung sa unang tingin mo ay pasulong siya. Yes. Sir, pwede po pa-repeat po ng video kasi po mahina po yung signal. Okay, let's do that again po. Thank you po.
Nakikita na ba? Yes po. Sige po. Thank you. Thank you. Okay, I'll play it again. No, nakakita ng direction. Pangin. Palitan niya pang camera rin. Okay. Napanood na po ba yung video? May napansin kayong kakaiba dun sa video natin? Yes po. Anong napansin po natin? Ano sir, pag po finokus mo yung ano yung dun sa trend po para pong hindi po siya papaloob, parang mapapunta po siya sa'yo. Okay, thank you. Si Angel? Kapag unang kita po natin sa video, para po tayong nalilito kung saan yung direction ng train. Yun po. Pero kapag nag-focus po tayo, malalaman po natin kung saan talaga siya nakaano, yung saan po yung direction niya. Okay, thank you. Salamat sa ating mga nag-share. If you can see, that is just one video, no, na gumagalaw yung isang object. How is it possible na yung isa sa inyo nakikita na yung object pa backwards, tapos yung isa while watching at the same time nakikita niya isang object pampunta sa kabilang direction, di ba? Pero it's just one, isa na lang naman ang pinapanood natin, no? This goes to show this how powerful our mindsets are, no? Kung kagano ano ka how powerful our mindsets are. Ibig sabihin, if you can see where your life is going ba, pwede mo siyang palitan just because you have changed your mindset. No? Ibig sabihin din nun, kung sa ngayon, hindi ka pa nagsasawa sa buhay na, okay, nakakakain tayong 3 beses, okay lang yan. Magiging ganun ang buhay natin kasi okay tayo doon. No? Ngayon, kung gusto mong yumaman, ang first step is kailangan i-change natin yung ating pag-iisip. You have to see things differently. Diba? We cannot expect the same output if we're doing or thinking the same things over and over again. No? It has to start within our mindset. Sa mindset natin, it has to start within us. Tapos, palitan muna natin yung mindset natin. No? Kasi kung kahit anong gawin natin, kung hindi naman nagbabago yung mindset natin, no, wala rin namang mangyayari. No? It will be a tiring effort which produces no result, no, na gusto nating makita. Sige. I'll be quick na sa next nating discussion. The point really is you can change the direction of your life because you allow your mind to empower you. No? You allow, you kind of parang nare-recognize that our mind are very powerful. And we change our mindset kasi we want to change the direction of our life. Okay, let me go quickly lang po dun sa isa pang slide. Nakikita na po ba? Nakikita po ba? Yes po. Okay, thank you. Sige, let's go over quickly po sa 4 characteristics of an entrepreneurial mindset. No? Ano-ano ba yung mga characteristic ng mindset ng isang entrepreneur? Number 1, wait, sorry. Slide natin para medyo magandang tignan. Pares lang pala. Okay. Here are the 4 characteristics ng sige. Number 1 is the ability to confront self-doubt. Number 2 is accountability. Number 3 is resilience. And number 4 is willingness to experiment. Ay, hindi ba nakikita? Sorry. Okay na po.
Kita na, sir. Kita na po. Hindi lang siya naka-full screen ngayon, sir. Ito, ma'am, full screen ko. Kita na? Opo, opo. Okay, thank you. na. Okay. Very quickly lang. Ano yung 4 na characteristics ng entrepreneurial mindset na to? One is the ability to confront self-doubt. Unang-una na kailangan nating alamin. Kailangan alam natin kung paano natin haharapin ang self-doubt. Why? Kasi kahit anong gawin mo, no, may isang bagay na papatay doon sa pangarap mo. Kahit anong gusto mong gawin, kahit anong natin ourselves. So if we doubt ourselves, kahit anong gawin natin at kahit anong gawin ng iba para sa atin, it won't work. Hindi tayo magiging successful sa buhay if we have self-doubt. So this is one and foremost na kailangan nating i-confront, no, at labanan. Bakit mo nga naman pagdududahan ang sarili mo? Di ba? You have to understand that yourself is capable of something. You may be unique, you may be different, but you are capable natin. Huwag na nating pagdudahan yung kapangyarihan ng Panginoon na ginawa niya tayo at ginawa niya tayo special at mayroong sarili-sariling kakayanan sa buhay. Okay, next, accountability. Ano ba yung definition ng accountability? Or usually kasi pag tinanong, ano ang biging ang accountable, ang lagi natin sinasabi is responsible. Connected yung dalawa. But being responsible is doing the things that are asked of you. No? Kung ano yung sinabi sa yung gawin mo, ginagawa mo, that's being responsible. Ang difference ng responsibility sa accountability ay you take the consequences of our actions. Kung ano man ang resulta ng mga pinagagawa natin, no, inaako naman natin 'yon. Which also means na when we fail, we learn. When we make mistakes, we learn. No? We grow from every experiences in life. No? Hindi tayo nagiging bitter lang. Hindi tayo nagpo-post lang sa social media, di ba? We grow from them because we learn to become accountable. Okay? Number 3 is resilience. At ang resilience, kilalang kilala ang mga Pilipino sa resilience. Hindi ba? Pumutok na yung mga pinatubo dati, nagkaroon na ng earthquake, nagkaroon ng parang tsunami, di ba? Umulan ng bato at saka abo, di ba? 37 ang heat index sa Philippines. Pero ang Pilipino, kayang-kaya pa rin niyang to go on with life. Kaya pa rin niya magtrabaho sa init ng panahon. And that's being resilient. No? Ang entrepreneurial mind is hindi sumusuko sa mga pagsubok. Kahit na pagod ka na, kahit na feeling mong matatalo ka na, you still go on. And you work your way para maging successful given these challenges. No? And that's being resilient. Number 4 is willing to experiment. This is also the same thing as being innovative. No? You don't fear of the things that you can do. You don't also fear what is inconvenient. In fact, what you do is you try to do things that you don't normally do ba. No? Kasi kung paulit-ulit mo lang ginagawa natin, paulit-ulit lang natin ginagawa yung common at yung kaya natin, then wala tayong growth doon. Diba? May growth lang tayo kasi nag-experiment tayo. Ang entrepreneurial mind ay lagi siyang nag-i-innovate. Isipin ninyo kung hindi nag-experiment si Thomas Alva Edison. Diba? Baka wala tayong kahit anong ilaw sa mundo. Diba? Kung hindi nag-invent si Graham Bell, baka wala tayong cellphone ngayon. Diba? So these are the things na ginagawa ng entrepreneurial mind. Kailangan may willingness tayong mag-experiment. Okay? So ang next topic natin is how to develop an entrepreneurial mind. Tatawagin ko na si Sir Argel para siya na mag-discuss ng ating entrepreneurial mindset. How do we develop yung mindset na gano'n? Sige, sir. Good morning po. Mga nanay lang ako ini. Stop presenting.